Yo, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. So we are here at UP Diliman. This is my bike. Let's talk about the 3 things na madalas pinapalitan sa isang motor. Tapos sasabihin ko sa inyo, you are slaves. Kayo yung mga alipin ng gastos. Ayan, pag-usapan natin to. So, siguro this is the only video na mapapanood nyo na magdi-discuss ng tungkol sa ganito. Ano yung 3 modifications sa motor na madalas ginagawa ng karamihan na sa tingin ko ay senyales na tayo ay alipin ng gastos? And I'll give you a different perspective on that. Okay, unahin natin. So, exhaust system. Next one is tail tidy. And the third, side mirrors. Yan yung mga madalas pinapalitan ng mga may-ari ng mga big bikes or kahit anong motor. Number 1 reason, they find these things ugly. Ang papangit. Ang papangit, panira ng forma. Mahina tunog, masyadong malaki, masyadong bulky, pangit tingnan. Ayan. Now, ito FYI. Unahin natin ang side mirrors. FYI, ang side mirrors, yung mga yan, kaya sila mahaba, mataas at malapad at malalaki because the companies o yung mga manufacturers ng motor, they have to conform to certain laws or policies or rules and regulations ng kung anumang market nila ibebenta yung motor. Let's say Asian market, dun tayo kasama, di ba? So kung ano yung rules and regulations, kung ano yung mga laws, kung ano yung mga policies sa pagbebenta ng motor para siya maibenta mo sa Asian market, susundin mo yun. Kasi pag hindi mo yun sunod, hindi ka makakabenta sa Asian market. Now, other markets have different rules or requirements like the European market. Now, ang Asian market at the European market, they are somehow similar. And then, American market, North American market, at kung ano pa man. Okay? Now, so, yung mga requirements na yun, kailangan nilang i-fulfill. Kaya yung design ng side mirror ay may certain parameters. It's because of safety. It's because of the field of view. And yun yung required. It's the same thing with the tail. Okay, ito naman sa tail. Tingnan natin, papwesto ako dito ha. Kita niyo yan? Ano yung pinakadulong parte ng motor ko? So nakikita nyo ngayon, di ba yung gulong? That is actually bad. Kaya siya ipinapagbawal ng mga highway codes at saka ng mga kung ano pa man. Bawal, hindi man sa bawal, but pinagbawal nila na ito yung pinakadulong parte ng motor because it's not safe. Imagine niyo kapag may sasakyan dito at tinamaan yung gulong ko, dahil yung gulong ko ay umiikot ng mabilis, they can go up. Pwede silang maitilapon pataas. Let's just say another motorcycle goes up to me, yung front tire niya hits my rear tire and my tire is spinning so fast, I will flick him up. I will yeet him. So delikado. For safety's concern, delikado na ang tire ang pinakadulong parte ng motor. Yan oh. Kaya yung mga tail coming from the factory, sila ay extended, bulky, at yung design nila, yung reflector nila is nandito sa parte na to so that the tail section of the bike is the extreme part of the bike na yun ang unang tatamaan in case of accidents. Now sa unahan, hindi naman kinakailangan may shield dyan. Okay? Hindi. Bakit? Okay, bakit hindi kailangan sa unahan? Kasi ayon din sa highway codes na nabasa ko, responsibilidad ng rider na i-check niya yung unahan niya all the time to provide allowance and enough gap and distance
doon sa sinusundan niya. Kasi kung ilalagay mo yung gulong mo ng sobrang lapit sa sinusundan mo, that's tailgating and that's against the law. Okay, so yun yung para sa tail section. Yun yung dahilan kung bakit siya bulky, bakit siya mahaba, malaki, and ang consequence nun is mabigat and mahirap siyang i-manage. Ayan. You can see here na nawala na yung reflector, yung red reflector. That's also required by law. Okay. Now, let's go to exhaust bago natin i-discuss yung kung bakit pinapalitan, di ba? So, kung required by law, bakit pinapalitan? Now, let's look at the exhaust. So, I'm still using the factory stock exhaust ng motor ko. But there's a little modification kasi nga nasira yung exit pipe niya, yung tailpipe, tsaka yung heat shield. So, naputol na yon. Hindi ko na mapakabitan ng bago. But, okay, here's the thing. Ito, lalong-lalo na itong exhaust. They have to conform to the Euro emissions para maibenta nila yung motor sa mundo. Yung Euro emissions, yung Euro 3, Euro 4, Euro 5, and I believe we will have Euro 6 by 2026. Yung mga emissions na yon is for the sake of the environment, for the sake of reducing the pollutants na ikinakalat ng mga internal combustion engines. So alam naman natin, internal combustion engines, they produce harmful exhaust gases. At yung exhaust gases na yon, kailangan natin yung i-convert into harmless gases. Kaya nga meron ang mga motor natin na catalytic converter. Now, yung catalytic converter na yun, may mga size yung butas nun. Yung malaking butas, that's Euro 3. Yung mas maliit doon, that's Euro 4. Tapos Euro 5, mas pinaliit pa. Tapos yung elements na ginamit sa loob ng catalytic converter are rare elements. Minsan platinum, rhodium, kung ano-ano pa, marami pang ginagamit. Yun yung mga catalyst na tinatawag. Kinakatalyze nila. Those are catalyzers. They convert the harmful gases of the exhaust into harmless gases like carbon dioxide and kung ano pa. Huwag na tayo magpaka-technical dito. But yun ang papel ng catalytic converters. And yung mga baffles, yung resonators and the mufflers inside the exhaust system, they're meant to reduce noise pollution. And noise pollution is another global topic. It's a global concern kasi noise pollution can cause stress. Okay, so yung lahat ng yun susundin nyo ng mga manufacturers, at yun ang nagiging dahilan kung bakit maraming mga riders ang nagde-decide na palitan. Mali pala yung, teka, walang connection yung sinabi ko. Ulit. So yung mga rules and regulations na yon regarding the side mirrors, tail section, and the exhaust system, yun ang sinusunod ng mga manufacturers, kaya nila ginawang quote-unquote pangit or hindi maganda yung mirrors, tail, at saka exhaust. Masyadong tahimik, ganyan, walang tunog, walang character. Kaya ginawa nila yon dahil they have to follow certain rules. Now, tayo namang mga riders, tayong mga users, hindi natin gusto yon. Katulad ko sa motor ko, di ba? I have a tail tidy section, I have an aftermarket tail tidy, I have aftermarket mirrors, and yung exhaust system ko is yun nga, ni-repair ko yung dulo, naputol yung pipe. But anyway, so para sa ating mga riders, meron tayong mga pangsariling kagustuhan na I will say to a point, makasariling kagustuhan. Dahil inuuna natin yung mga bagay na hindi naman talaga ganun kahalaga. Let's say sa mirrors, inuuna natin na pagandahin, papormahin yung side mirrors, pero nasa-sacrifice yung field of view, nasa-sacrifice yung functionality, nasa-sacrifice yung safety. Sa tail tidy, inuuna natin na bawasan yung pagiging bulky, tanggalin yung mabigat, yung pangit na tail section dahil lang sa forma, pero nasa-sacrifice yung safety. And yung exhaust system naman, gusto natin ng malakas na tunog, magandang tunog, mayabang na tunog, cool na tunog, pero nasa-sacrifice yung functionality ng motor
in terms of emissions and noise pollution, and nasasacrifice yung motor in terms of performance dahil whether you like it or not and whether you believe it or not, etong mga motor na to, nakatono sila from the factory. Yung kanyang engine performance, nakatono yan to match with the exhaust system. Pag pinalitan natin yung exhaust system without tuning the bike, yung ECU tuning or remapping or flash, kung ano man ang gusto nyo gawin, or without using a fuel controller, then you are ruining the good balance of the bike, balance of power and efficiency. So, napakaraming nasasacrifice dahil lang sa gusto nating pumorma. Kaya ako nasabing makasariling mga kagustuhan because we're being selfish. So, siguro na naman ngayon naiintindihan natin na bakit pangit ang ating mga big bikes. Because the manufacturers are slaves. Alipin din sila ng mga rules and regulations. Pero kung titingnan natin, ang mga rules and regulations na ito ay para sa kabutihan ng lahat. Hindi lang para sa kasiyahan ng iisang tao, ng grupo ng mga tao, para lang sa kasiyahan ng mga riders. Kasi kung isipin nyo, nakikita ng mga manufacturers na, uy, pinapalitan yung side mirror, pinapalitan ng exhaust, pinapalitan ng tail section. So, bakit hindi gumagawa ang mga manufacturers ng isang motor na yung mga parts niya is yung magugustuhan na ng lahat? Hindi na kailangan palitan. Sa tingin nyo, bakit? Again, because sumusunod sila sa rules. Now, tayong mga customers, we think that we don't need to follow the rules. Ang kaisipan natin is, nabili ko na yan, kahit anong gawin ko dyan, wala na kayong problema. Akin yan, binayaran ko na yan, hindi na ako kailangan sumunod sa kung ano-ano mang Poncio Pilatong rules and regulations. Aminin man natin o hindi, yun ang nasa isip ng karamihan sa mga nagmo-modify ng kanilang mga motor. Bibili ako ng big bike, popormahan ko, bibihisan ko, wala akong pakialam sa safety, wala akong pakialam sa rules. Yung gusto ko ang masusunod. That's it. Yun yung ugali natin as big bike riders. Which is, okay, fine. It's you, it's your life, it's your money, it's your skin, it's your safety. Ang tanong lang dyan is, paano naman itong mga to? How about the others? How about the safety of others? Nagpalit ka ng side mirror na wala namang silbi, walang kwenta kasi wala kang makita, pero maporma. How can you be safe for others? Paano itong mga to? Yung public. Nagpalit ka ng tail tidy section, aftermarket tail, tapos biglang na-rear end yung gulong mo, cost a lot of damage na siguro hindi mangyayari kung nandun yung tail section mo is up to spec ng safety. Although I'm guilty of that, naka-tail tidy ako. But to be fair, yung side mirrors na to, functional side mirrors yan, magandang field of view niyan. Hindi lang siya maporma, may function pa. And then we go to the exhaust system. Nagpalit ka ng exhaust system, naging mortal enemy number 1 ka ng mga kapitbahay mo tuwing madaling araw at tuwing hating gabing umuwi ka. Tapos lagi kang umiiwas sa mga checkpoint, lagi kang tumatakas sa mga checkpoints kasi alam mong hindi pasado sa noise level yung aftermarket exhaust mo, 'di ba? Pinepeke mo yung emissions mo dahil alam mong hindi ka papasa sa emissions. No show ka sa emissions, binabayaran mo na lang just for the sake na malakas ang motor mo, maingay, maporma, mayabang. Thank you so much for watching. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Hopefully may napulot kayong kapaki-pakinabang sa diniscuss natin today. Alright, I'll see you around.